Message from your spirit guides. Message from your spirit guides. Okay. If you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, ask yourself why you are still there. Is it fear of the unknown, leaving toxic situations, or people can be the best thing you could do for your soul? So, sira yung mata ko ah. Pinipilit ko lang talaga basahin to. Um, People can be the best thing you could do for your soul and your spirit. Be fierce. So if you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, so I think you should ask yourself, bakit nandito pa ako? Bakit nag-stay pa ako? Takot ba ako mawalan? Or um, takot ba ako ma-abandon? Sadyang mahal ko lang ba talaga yung taong to? Or something? Um, yeah, sabi nga, so you think na hindi mo kaya dahil ito yung magbibigay sa'yo ng happiness, ito lang yun ang kapag pasaya sa'yo, or mahal mo to kaya hindi mo kayang iwan to. Sabihin natin na you think that you are happy pero hindi na pala. Something like that. So, kailangan mo daw maging matapang. So, tignan natin itong sinasabi ng spirit guides nyo. Bakit ito yung message niya sa'yo? This reading is not for everyone, okay? Takes what resonates and leave the rest. This is a timeless reading. You are really unhappy because nagtatalo na kayo lagi. Itong pagtatalo na to, nakakapagod talaga. Meron ng, could be competition, parang meron na din na talagang bitawan na masasakit na salita. Pwede pa nga to hahantong sa sa physical, emotional, mental, talaga na pain. So, parang hindi lang emotional, hindi lang basta verbal, pero parang may iba na nanakit na, naiinsulto, nakakapagod na. So, but the thing here is, namamanipulate ka ng person na to. So, nandyan kasi siya, hindi siya umalis. So, mahal mo siya. Kaya din nag stay ka. Sobra mo siyang mahal. Though sometimes, gusto mo na din talaga na mag-move forward, might be to rebuild yourself, ayusin ulit yung sarili mo, mag-move on, mag-focus ulit sa self mo. Pero you might be waiting or expecting sa mga promises ng person na to, like marriage. So, um, naniniwala ka pa din talaga sa pagmamahalan ninyong dalawa. Na kung ano yung pagmamahalan ninyo before, ito din to ngayon, sadyang nagkaroon lang talaga kayo ng pagsubok, na may mga pagsubok lang kayong pinagdadaanan. So, nag-uusap pa naman kayo nitong person na to, pero malungkot na. May sadness and loneliness na sa'yo dito. Sometimes, minsan, gusto mo na lang talaga mag-decide na to walk away. Kaya lang hindi mo kaya nga dahil sa mahal mo siya. At isa pa, hindi ka din niya binibitawan. So, ito na yun para sa mga may nagtatanong na siguro na um,
hindi na ako masaya, nasasaktan na ako, niloloko niya ako, could be, pero bakit ayaw niya akong bitawan at sinasabi niyang mahal niya ako. So may mga ganun eh, may mga nakikita akong message na ganyan, comments na ganyan. So ito na to, baka para sa inyo to. So hindi na siya healthy actually para sa inyo. Kasi feeling ko magulo na yung isipan mo. Parang na-stress ka na and you need a rest na din talaga. But the thing here is, while you are in a situation like this, your person seems like he doesn't care. Parang he just care about, parang selfishness or something ganyan. Though, bakit nagtitiis ka pa kung ganun man? Bakit nagtitiis pa? Because nga, he is manipulating you. Pinapaniwala ka niya minsan sa mga bagay na hindi na totoo. Pag once na, parang ano siya, narcissistic person. Kasi once na magde-decide ka to choose yourself, pinipigilan ka niya. So, parang nagmamakaawa ba siya or hindi siya pumapayag na maghiwalay kayo. And then, yun yung feeling mo, ginagawa niya yun dahil mahal ka niya. And then, suddenly, nagbabago na naman, iba na naman yung ugali niya. So, you really want to heal na talaga. You want to heal. Pagod ka na dito eh. So, pero, as a point na pag hindi ka gagawa ng paraan, paghayaan mo lang siya, papatawarin mo lang siya, magtatanong ka sa kanya about sa mga anong nangyari, sino to, meron ba, wala siyang sagot sa'yo. Minsan, nababaling pa sa'yo yung sisi, ikaw pa nagiging may kasalanan and nakakaramdam ka ng kasalanan ko ba talaga? Baka kasalanan ko kung bakit siya nagalit sa akin. Galit ba siya sa akin? Na instead of hindi mo yun iisipin. So, kaya nangyayari to. Kaya ka nag stay dahil sa sobrang mo lang talaga din siyang mahal. To honestly, I can understand you because sa nararamdaman mo. Pero sometimes, kailangan mo din to open your eyes into the reality. This is the red flag na. Hindi na to meant to be. So, isipin mo kung ano yung best thing para sa'yo. Ito din yung gusto sabihin sa'yo ng spirit guides mo na um, yung pag-iiwan sa isang toxic person or toxic situation is the best thing na for you, not for anything. Best thing para sa'yo para siyempre, para makapag-heal ka, makapagbagong buhay, and mas magpo-focus ka into something na meant para sa'yo talaga, happiness for you and not for just someone na hindi naman deserve, you know. So, kung nasa situation ka ng ganun, if naka-resonate ka ng ganito, so start from now, kailangan to open up your eyes into the reality na to think, okay pa ba ako dito? Masaya. Look at yourself in the mirror. Talk to yourself. Masaya pa ba tayo, girl? Tingnan mo kung ano yung difference mo before nawala siya and ngayon na nandito siya. Totoong happy ka ba talaga? Or takot ka lang mawala siya dahil sa mahal mo talaga siya? Mahal mo ba talaga siya? Or you are afraid of just abandonment? So, alam mo kung iiwan mo siya sa ganitong situation, kung iiwan mo siya, magta-try pa talaga siya na hawakan ka at hindi ka bitawan. Pero, if tuluyan mo siyang iwan, I can see a victory sa part mo dito. You will go on to get your justice, the justice that you want. Kumbaga, hindi ikaw yung mag-revenge for yourself, but the spirit guides well.
Yung karma nandyan lang at dadating yun sa kanya nang wala kang ginagawa. Kundi yung pag-alis mo lang sa sitwasyon, yun na yung karma niya. So, and you really need to parang put some wall, kumbaga guard yourself from this person talaga, and to really try to move forward talaga and focus on yourself. Kasi darating yung araw, magtatagumpay ka din talaga. Sa pag-move on mo, of course. Hindi madali to para sa'yo, pero kung pipiliin mo yung sarili mo, then this will happen and somebody will come. May taong dadating sa'yo na totoong magmamahal sa'yo. At hindi katulad nito na pinapaniwala ka lang. See? Might be somebody pa nga. Someone from the past. Not this one. Might be somebody who love you before na binaliwala mo lang because of this person or something. Someone that you already know. So, baka nagaantay lang tong person na to na kung kailan ka magising sa katotohanan kasi you are in a situation talaga na toxic na and unhealthy na, but nagbubulag-bulagan ka lang dahil sa pagmamahal mo. Dahil inakala mo lang talaga na okay pa yung relasyon ninyo, kaya pa to, kaya pang ma-save to, pero hindi na. Kasi even yung person mo, nakikita ko dito, para siyang easy-go-lucky. So, hindi siya yung tao na pag nakikita kanyang namumblema, nalulungkot, nagrereklamo, um, siya din hindi makatulog because of you know. Parang okay lang sa kanya matulog nang nagtatalo kayong dalawa. Parang nothing lang yun sa kanya. Pero pag mag-act ka na aalis na at makikipaghiwalay na sa kanya, doon na siya na gumagawa na naman ng paraan para hindi ka umalis. Para hawakan ka. Nagmamakaawa, nagsasabi ng mahal kita, hindi kita kaya mawala ka, ayoko mawala ka, patawarin mo ako, whatsoever, para hindi ka lang umalis. Selfishness ang tawag doon. Sarili lang nila yung iniisip nila at hindi nila iniisip yung nararamdaman mo. And this is not really healthy relationship pag ganito yung sitwasyon mo. Kailangan mo na talaga gumawa ng action about this kind of situation na umalis to step back na din. Kasi kung mag-i-stay ka pa sa ganitong relasyon, like, sasayangin mo lang yung mga ilang taon na nandito ka sa relasyon na to ng ganito. Kasi for sure, in the future, maghiwalay din kayo nito. This is either ikaw yung magigising sa katotohanan or siya yung mangiiwan sa'yo dahil sa panluloko. So, yun, nasa iyo pa din yung decision dito. Your spirit guides is just telling you na just be fierce. Huwag kang matakot na putulin ng isang sitwasyon na hindi na talaga healthy at hindi na deserve para sa'yo.